sumasambit, sulyap na may pag-ibig at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to Lihim ng liham. 'cause there's nothing I can do to keep from loving you. Lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Una sa lahat, gusto ko pong magpasalamat sa inyo dahil araw-araw, iba-ibang kwento ng mga bangga natin ang natututunan namin dito sa Lihim ng Liham. Ito po yung dahilan kung bakit sumulat ako para naman po makarinig ako ng iba't ibang opinyon at suhestyon ng mga pangga natin. Lindsay, to start my story, meron po akong live-in partner for 4 years. Hiwalay na po siya sa asawa niya. Literal na asawa po, DJ Lindsay. Kasi kasal sila. Pero yung babae naman po yung nakipaghiwalay sa lalaki because of cheating. Pero meron na po silang 2 anak. Okay naman po yung setup namin. Kasi si girl, nagtatrabaho naman po sa abroad. Matagal na pong hindi umuuwi ng Pilipinas. Kasi stable po yung trabaho niya sa ibang bansa. Meron nga lang mga oras na nagkakasagutan sila ng partner ko. Lalong-lalo na noon, kapag yung mga bata na ang pinag-uusapan. Kasi nga naman, hindi po tuloy-tuloy yung financial support ng mga bata mula sa partner ko. Kaya nagagalit yung nanay. Dati-rati nakikipag-away pa yung partner ko doon sa dati niyang asawa. Kasi hindi naman kasi ganun kalaki yung sinasahod ng partner ko. Pero lately, napapansin ko na parang hindi na sila nagkakasagutan. Parang nagiging okay na yung pag-uusap nilang dalawa. Hindi na nagsisigawan, hindi na mainit yung ulo ng partner ko. Nababasa ko naman yung mga chat nila. Tungkol naman doon sa mga bata. Usually, yun lang naman yung nagiging topic nila eh. Pero lately, parang nag-iiba na yung kutob ko. Hindi ko alam pero feeling ko, nagpapag-good image siya doon sa dati niyang asawa. Pumapayag siya sa lahat ng gusto ng ex niya at lahat ng sinasabi ng babae. Kakabasa ko lang po ng conversation nila at nalaman ko na willing naman talagang magpaanal yung babae. Basta raw makauwi na siya dito sa Pilipinas. At ang sapi baton sa usapan nila, 2024, babalik yung babae dito sa bansa. Pero nagulat ako doon sa partner ko.
Kasi ang reply niya, bakit daw magpapaanal? Ang sabi pa ng partner ko, nalulungkot siya doon sa sinabi ng ex niya. Kaya ako nako-connect yung mga instances kung bakit parang nagiging pa-good boy na itong partner ko. And take note, mga pangga, DJ Lindsay, sa ngayon po ay walang karelasyon yung ex ng asawa ko. Single na single po siya. Wala po siyang relasyon for the past 5 years since naghiwalay po sila. Puro work, negosyo, investments yung ginagawa ng babae. Nakakalungkot nga po talaga sa totoo lang. Nakaka-insecure. Kasi kapag tinitingnan ko yung sarili ko sa salamin, walang-wala ako doon sa babae. Wala akong binatbat. Wala ako sa kalingkingan niya. Kaya kinakabahan po ako. Kulang na lang sabihin ng partner ko na babalikan ko na yung dati kong asawa. DJ Lindsay, nag-overthink po ako. Baka po kasi magkabalikan silang dalawa. Baka po mamaya totoo talaga yung sinasabi ng iba na love is sweeter the second time around. Tulungan niyo po ako. Ano po ba ang dapat kong gawin? Lindsay, maraming salamat. Ako po si Gigi. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Natin sa buong Kapuluan. Check your time. 16 minutes after 9. 9:16 on the clock. Hello po! Welcome to Lihim ng Liham. Sa lahat po ng mga nakikinig, nanonood at the same time dyan po sa Facebook. Facebook.com/EnergyFM1067. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hoy, power share nyo na yung live natin. Nakakaloka kayo Ano? Grabe naman yun. I-power share nyo na. Sige na naman. Thank you so much mga kanina pa nanonood sa atin. Anyways, problema po ni Gigi yung kanyang partner na feeling niya ipabalik na. Oo, paliko na ulit. Oo. Pa-U-turn na actually. Doon sa dating asawa niya. O sa mga hindi pa nakasubaybay doon sa ating story ha, itong si Gigi meron siyang partner. Tapos yung partner niya merong legal na asawa. So, hindi pa talaga annulled or hindi pa talaga, tawag dito, hindi pa sila hiwalay legally mga pangga. So, natatakot ngayon itong si Gigi kasi parang nagkakamabutihan itong partner niya tsaka yung dati niyang asawa. Wow! Oo, kasi dati raw nagsisigawan, di ba? Nagbubulyawan, kahit sa phone lang. Nasa ibang bansa kasi yung babae. Pero lately, parang wala daw siyang naririnig na bulyawan. Oo, parang tahimik lang. Tsaka parang nagpapa-good boy daw yung kanyang Diyosaw. So talagang mega overthink, mega kaba itong ating letter sender kasi baka nga daw magkabalikan niyaong dalawa. Ano daw ba ang may papayo natin sa kanya? Oo, siya po si Gigi. Oo, si Gigi, Delana. Wala siyang asawa. Good morning sa mga ganyan, sa mga lagi na lang po nag-overthink na mga kababaihan, no? Talaga namang ganyan tayong mga babae. Well, kasi hindi naman tayo mag-overthink ng malala kung walang pinanggagalingan, di ba? Oo, walang panggagalingan. Ibig sabihin kasi, di ba, meron kang something sa kaloob-looban mo na hindi mo mailabas, na hindi mo ma-voice out,
hindi mo ma-verbalize to your partner or with your partner, diba? Pero kasi, naniniwala ako, Gigi, na ang hirap kasi talaga ng ganyan. Feeling ko kapag pumasok ka sa isang relasyon na ganyan, tapos hindi talaga sure kung ano ba yung agreement nila, 'di ba? Walang lining na solid, 'di ba? Mahirap, 'di ba? Kasi hindi mo malalaman kung hanggang saan lang ba yung relasyon natin, 'di ba? Hindi naging malinaw sa inyong dalawa kung baka mamaya pag biglang bumalik o nagparamdam yung ex mo, bigla ka na lang bumalik din sa kanya. Ganyan, 'di ba? So hindi malinaw. Hindi ko alam kung ano bang hanggang saan ba yung, 'di ba, yung pagmamahalan nitong dalawang ito kasi sabi mo yung babae yung nagloko. Sino ba nagkwento? May pruweba ka ba na yung babae yung nagloko? Kasi syempre kung sino yung nagkikwento, siya lagi yung mabait. 'Di ba? Ganoon naman talaga yung katotohanan ng buhay. Oo, kung kanino man narinig yung kwento, syempre, medyo bias yun. Diba? Sasabihin, syempre, hindi, wala akong kasalanan. Oo, mabait ako. Oo, pero, diba, hindi naman natin talaga alam yung totoo. Well, sa case mo, yung asawa mo yung nagkwento, di syempre, siya yung mabait, diba? Pagpasensyahan mo na. So, yun. Ganto, no? Mas maganda siguro kung uupuan mo yan. Puan niyo yung problema, hindi yung asawa mo. Hoy! Hindi ganon. Puan niyo yung problema. Pag-usapan ninyong dalawa. Kasi nakakabaghabag yan ha. Lalo na syempre yung at stake yung relationship ninyo. Gabi-gabi bago ka matulog, hindi ka mapakali, di ba? Hindi ka lagi ka nag-overthink. Ang dami-daming senaryong pumapasok sa isip mo. Kasi 2024 is just a couple of months away, di ba? So, ilang kembot na lang, bakla. Nandito na si legal wife. Sorry. Ayan ha. So, pag-usapan ninyong dalawa, once and for all. Kasi you have the conversation naman, di ba? Tapos meron kang mga screenshot siguro or meron kang pruweba tungkol dun sa sinasabi ng asawa mo. Kasi kung ako yan, open ko talaga. Kukuha ako ng conversation. Yan na tong sinasabi mo dito. Bakit ka nalulungkot na maghihiwalay na kayo legally? Ha? Di-divorce o mag-annulment kayo, ano ba? Bakit ka nalulungkot? Yung totoo, ayaw mo bang makipaghiwalay sa kanya? Ganyan. Sabihin mo lang ha, para alam ko kung saan ko ipapwesto yung sarili ko. Yung mga ganun ba? Para sa akin, yun yung gagawin ko. Bukod sa oobserbahan ko siya ng ilang araw pa, no? Titingnan ko kung paano siya makipag-usap doon sa ex-wife niya. Na-excite ba siya? Ganyan. Di ba parang gaano siya kakalmado? Hindi ba siya ganyan dati? Well, may changes na nga. Pero kasi kung ako yan, talagang kakausapin ko agad siya. Hindi po pwede yung ganon. Di ba? Nung tagal nating together tapos nung sinabi nung Diyosaw mo, napabalik na siya, good boy ka agad? Totoo. Totoo ba? O dali, humingi tayo ng opinion mula sa mga pangga natin na nanonood at nakikinig sa facebook.com/energyfm1067. And yung iba dyan, walang comment pero nakikinig sa atin, napapareact na lang silently. Wow! Lalong-lalo na yung mga nakasakay ngayon dyan sa mga bus, sa mga sasakyan. Oo, nagre-react yan pero ayaw lang nila mag-message sa atin. Di ba ate? Mapapailing ka lang dyan ate Ayaw mo talaga mag-message Hi, hello sa mga nanonood sa atin dyan sa Nueva Ecija. Sabi ni Eliana Diaz, hello, kamusta kayo dyan? Sabi ni Yvonne, hello sa sender natin. Ang masasabi ko is alisin natin ang insecurity sa sarili natin. Sa halip, kausapin mo ng masinsinan ng iyong partner at kung ganun man ang maging sitwasyon ninyo sa mga naiisip mo is maging handa ka na lang. Sana ikaw yung alam mo yon, maging handa ka na lang sa posibilidad na mangyari sa inyo ng partner mo, di ba? God bless you. Sabi naman ni Reggie, super agree ako DJ Lindsay kung kaninong kwento siya, yun yung mabait. Di ba? Gano'n naman talaga. Sabi naman ni Arch, si Arch, ang dapat dyan ay harapin ni Gigi ang partner niya at diretsuhin niya na talaga kung ano nga talaga ang plano niya. At kung gusto naman ng partner niya na magbalikan sila ng asawa niya, too bad naman talaga. Di ba? Siya ang legal na asawa kasi. Alam dapat ni Gigi ang pinasok niya. Alam mo, so true ka dyan, friend. Di ba?
kasi, nung hindi pa nagpaparamdam yung legal wife, napabalik na siya dito sa Pilipinas, sobrang goods din sila nung partner niya. Alam mo yon, yung relasyon ni Gigi at saka nung partner niya, okay naman. Pero kaya siguro hindi na foreseen itong si Gigi na something like this will happen. Kasi nga, okay na okay sila di ba? Na parang nasa ibang bansa naman yung babae at nakakapagsustento naman kahit papaano, kulang nga lang minsan, hindi lang tuloy-tuloy, ganyan. So, hindi niya nakita na dadating yung araw na, teka lang, may balikan factor pala. Ano to? Meron palang anggulo ng pagbabalikan sa inyong dalawa. Ang daya mo naman, di ba? Sabi naman ni RJ, mahirap kalaban ang taong kasal na. Di ba? Dali lang natakloban ng ads yung Curious lang ako, wala bang binibigay na assurance sa'yo yung partner mo? Ano bang plano niya sa relationship nyo? Dapat malaman mo yan para alam mo na din kung anong next step na gagawin mo. Do not waste your time sa isang relasyon na wala kang kasiguraduhan. Hindi na tayo bumabata. Yun yung pinakamahirap yung realization na, teka lang, I'm not getting any younger anymore. Na parang, teka lang, yung edad ko pataas padagdag, hindi pa bata So, alam mo yun, lahat din naman sa sistema natin, katawan nating mga tao, as we age, nag-age din yan, hindi lang halata. Wow! Diba? So, sige mamaya, natin yan, pag-usapan natin yan. Ha? Sabi ni TPC Marge, Gigi, iwan mo na siya, may asawa siyang kasal, diba? At may mga anak sila. Uwi ka na, di na galit si nanay. Hoy, ano yun? Kala nga, diretsunahin mo na yung boyfriend mo, sabi ni Gigi Capistrano, kapangalan mo pa to, Gigi. At sino pa? Mickey Cuadras, pag-usapan yung maigi, ask mo ano plano mo, sabihin niya sa'yo yung totoo para ikaw na lang ang mag-giveaway. It's Mickey, yours truly. Thank you so much. Sino pa yung mga nandito? Sabi ni Ann Gutierrez, hala, parang ako yung sa legal wife. Talagang sinawsaw mo yung sarili mo dyan, friend. Ayaw magpatalo. Sabi naman ni Johnny Mar Baraba, kung nagloko yung babae, bakit wala siyang jowa? For 5 years. You know what? That is actually a good point, di ba? That is actually a good point. Diba? Hindi din natin, diba? Bakit nga wala siyang jowa ngayon for 5 years? Well, baka naman, ayan, natanggal tuloy yung ko. Gina G kasi ako. Hindi, baka naman malay mo, press release lang. Nasa ibang bansa naman, wala namang way para makita natin yung katotohanan o mabalitaan man natin o ma-research natin yung katotohanan. Ang di ba kapag nasa ibang bansa ka, ang dali-daling magsabi na, hindi, wala akong asawa, wala akong jowa, puro business ako dito. Dali-dali mag-press release na gano'n. Di ba? Pero ang totoo, on the side, may jowa naman talaga. So, ganun din siguro. Hindi natin talaga alam, friend. So, yun. Tignan na lang natin sa mga susunod na mangyayari. Di ba? Yun nga, nakakaloka lang talaga na nalulungkot din ako kasi bilang isang babae, syempre, alam ko yung ganyang pakiramdam. Pero kasi, kung meron silang mga anak, tapos sa tingin mo, kasi ang mga babae, yung pakiramdam natin, yung instinct natin, it's a gift no? And you're feeling something for a reason. Minsan yun yung gift sa atin ng taas ng Lord and ng universe bilang mga babae. Kasi we are the weaker sex, aminin na po natin yan, di ba? Pero kasi, kaya tayo binigyan ng instinct, no? Para gamitin po natin yan. Wow! Actually, a gift. Regalo yan sa atin. Kapag meron kang nararamdaman na something, pakinggan mo talaga siya. Huwag mo siyang babaliwalain kasi you're feeling it because something is happening, di ba? There is a reason behind it. So, kung nararamdaman mo na parang gustong bumalik ng asawa mo doon sa legal wife niya, tulad nga ng sinabi ng commenters natin, yun, magpaka-Elsa ka. Let it go, let it go. Di ba? Let it go, let it go. Kasi I'm pretty sure, no, may mga taong magsasabi na pabayaan mo silang maging okay ulit. Kasi may mga anak yang mga yan, di ba? Isang pamilya naman talaga sila to begin with. Yun nga lang, naging tool ka lang talaga. Masakit pakinggan to pero naging daan ka lang para ma-realize ng dalawang taong yan na kailangan pa rin nila yung isa't isa. Na kailangan nilang ayusin yung relasyon nila kasi meron silang anak. Masakit talaga pakinggan pero minsan, alam mo yun, ginagamit lang tayo ng tadhana para maging better ang buhay ng ibang tao sa paligid natin. Wow! Kung akala mo mahal mo na, no? Yun pala meron ding mahal na iba. Yung tipong inayos mo siya,
Diba? Kinumpunin mo siya, parang sasakyan lang nasira. Pero totoo, kinumpunin mo siya, ginawa mong maayos yung sistema niya, you healed him. Pero ang hindi natin alam, ang pinakamasakit na part is that inaayos mo pala siya so that he can be ready for that one person na destined para sa kanya. Diba? Ikaw pala yung rason na binigay ng universe para ma-realize nito na doon pa rin pala ako babalik sa asawa ko. Siya pala talaga yung totoong mahal ko. Masakit talaga kung iisipin natin, pero come to think of it, dahil sa'yo nabuo yung isang pamilya, masasaktan ka nga lang. Huwag ka malungkot, Gigi, if ever na ganyan yung mangyari. Kasi ako naniniwala ako na masakit man ngayon yung nararamdaman mo, dadating ang araw na mahahanap ka din. Mahahanap ka rin ng Prince Charming mo. Wow! Ay, yung lalaki na hindi ka pa iiyakin, hindi ka sasaktan, walang doubts about you, ikaw yung number 1. Oh, 6.7 Energy FM. Totoo. Ikaw yung number 1 para sa kanya. Walang number 2, walang number 3. Ikaw lang talaga yung nag-iisa. Kasi, meron naman talaga tayong ganyan sa buhay, di ba? May taong nakalaan para sa atin. Diyan ako naniniwala. Yahoo! So, dapat alam mo kung saan ka lulugar, Gigi. O, sabi nga dito, pinagtagpo pero hindi tinadhana. Oo. Mas masakit yun kesa naman pinagtagpo pero magkamag-anak pala. Diba? Yun. So, Gigi, alam mo na kung saan ka lulugar or papapil kung sakaling mangyari yan. Kung gusto mong ipaglaban yung posisyon mo, by all means do that. No, wala namang masama. Kasi minahal mo siya, minahal ka niya. Pero at the end of the day, kasal pa rin sila. May mga anak sila. Dati silang pamilya, 'di ba? At nasa sa kanila pa rin 'yon kung gusto nilang ayusin yung pamilya nila para sa mga anak nila. Oo. Good morning kay Mayor Del Moro lang, kay Weng Skimat, and kay sino pa yung mga nandito? Oo, si RJ Kim at saka, sino ba yun? Si Joshua Malavega ng Quezon City. Thank you so much. Pangka-oras natin, 30 minutes after 9, 9:30 na po ng nagmamagandang umaga. Kasama niyo pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Pag ayaw na, huwag na natin ipilit. Hindi na nga by this band. Dito pa rin yan sa Energy FM. Mamaya tatawagan natin yung ating winner sa Panggash or Pangcash raffle promo. Standby ka na, Kuya Edward Cruz. Tutok lang. Energy. Ang lahat ay